Tawagin niyo na lang po akong Carol, Kuya Dax. 32 na ako ngayon. Noong isang taon lang nangyari ang kwento kong ito. At noong mga panahong ito, ang laging tanong sa akin ng mga kakilala ko, kailan daw ako mag-asawa? Kailan ko daw ipapakilala ang jowa ko sa kanila? Pero ang totoo, wala pa akong karanasan sa pag-ibig noong mga panahong ito. NBSB ika nga ng mga Gen Z. Marami siguro nagtataka, bakit noong mga panahong ito, wala pa rin akong jowa? Hindi naman ako mapili o choosy, hindi lang siguro lapitin ang beauty ko. Ako ay isang working professional dito sa May Makati. Nakatira akong mag-isa sa maliit na apartment sa isang barangay sa lungsod. Hindi ako mayaman, pero sapat ang kinikita ko para mabuhay ng maayos sa bawat araw. Simple lang ang routine ko. Araw-araw papasok sa trabaho. After ng trabaho, uwi sa bahay. Pag off ko naman, gagala at maglalakad-lakad sa mall o tatambay sa kapihan. Tapos uuwi sa bahay para magpahinga. Wala akong masyadong kaibigan sa lungsod, kaya ang mundo ko ay maliit lang. Trabaho at bahay lamang. Dati naisip ko na siguro masyado akong natatakot pumasok sa isang relasyon dahil baka masaktan ako tulad ng mga napapanood ko o nakikita ko mga taong nasasaktan na babae sa paligid ko kaya natatakot ako. Hanggang dumating yung araw na napaisip akong subukan ng isang dating app. Nakita ko sa internet na maraming tao ang nakakatagpo ng kaibigan o kahit partner doon. Pero sa akin, parang ang dating ng mga ito ay nakakakaba. Ang daming pilit, ang daming hindi totoo. Pero dahil gusto ko nang maranasan kahit paano, gumawa ko ng profile sa isang app. Simple lang iyon. May picture na maayos, walang masyadong arte, at may konting impormasyon tungkol sa akin. Na magsimula akong mag-scroll at may nag-match. Nakita ko si Rajiv, isang lalaki na medyo matanda sa akin. Mga 40s na siguro. Indiano daw siya na lumaki na dito sa Pilipinas. Sa profile picture niya ay kitang-kita ang kagwapuhan niya. Matangos ang ilong niya, mestizo, at mukha siyang artista sa Bollywood. Maganda ang bulto ng katawan niya, batak sa gym. Base din kasi sa ibang picture niya sa profile niya na laman siya ng gym. Hindi siya yung tipong agresibo sa pag-chat. Magalang ang dating at parang sanay makipag-usap ng maayos. Nakakatuwa nga siyang kausap eh. Mabilis siyang mag-reply sa mga messages ko. Sa tagal ng mga naging usapan namin, kahit nga yung mga medyo personal na, hindi ko pa rin maipagtapat sa kanya na wala pa akong karanasan. Ayoko kasing isipin niya na desperada ako o yung tipong kinakabahan sa unang pagkakataon. Kaya kahit medyo kinakabahan ako sa bawat pag-usad ng usapan namin, pilit kong ipinapakita na confident ako. Para sa akin, importante yun para hindi naman niya ako makita na isang babaeng desperada. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Yung araw na nagkita kami ni Rajiv ng personal. Pinaghandaan ko ang pagkikita namin. Pinili kong magsuot ng presentable na damit. Nagpasalon pa ako bago kami magkita. Habang papunta ako sa lugar na napagkasunduan namin, mas nakaramdam ako ng kaba. Kung ano-ano nang tumatakbo sa utak ko. Pagdating ko doon, nakita ko kagad si Rajiv. Mas gwapo pala siya sa personal kumpara sa mga litrato sa app. Partida pa yun ah. Nakasuot lang siya ng simpleng kulay red na polo shirt at maong na pantalon. Medyo nag-alala pa siya nang makita ko kasi nakatulala lang ako sa kanya. Mukha kasi talaga siyang artista sa Bollywood. Medyo natauhan na nga lang ako ng pagkatitig ko sa kanya nang tanungin niya ako kung okay lang daw ba ako. Tango nga lang ang naisagot ko sa kanya. Matapos namin kumain ay naglakad-lakad muna kami sa paligid ng park kung saan kami nagkita. Nagtawanan sa mga simpleng jokes ng isa't isa. At doon ko na-realize na parang nababawasan ng kaba ko
habang tumatagal kami na magkausap. Pero syempre ang gabi na iyon ay hindi pa natapos sa mga simpleng lakad at kwentuhan lang. Pagkatapos lang ng ilang oras, pumunta kami sa apartment niya na malapit lang doon para daw mas komportable kami. At doon na nga nag-iba ang ihip ng hangin. Parang iba na ang dating ng bawat kilo sa tingin niya. Ramdam ko na bumalik ang kaba ko. Pero aminin ko na may halo ng excitement iyon. Matapos sa mga iyon, naramdaman ko yung kakaibang saya sa puso ko na dati hindi ko pa nararanasan. Parang may bagong mundo akong nakita na dati ay takot ako na pumasok. Niyakap niya ako ng mahigpit bago ako umalis. Hindi kami nagpaalamanan ng matagal, pero sapat na mga kilos sa tingin niya para malaman na may bagay na nagsimula ng gabing iyon. Pagkatapos ng gabing iyon na nakasama ko si Rajiv, hindi ko inasahan na magiging ganito yung magiging pakiramdam ko sa loob ng mga sumunod na araw at linggo. Hindi naman kasi madali para sa akin yung biglang pagbabago ng buhay ko. Mula sa pagiging isang babae na walang gaanong karanasan sa mga bagay na ganon, bigla na lang akong napasok sa isang mundo na puno ng iba't ibang emosyon. Excitement, kaba, saya, pero higit sa lahat, ang takot. Sobrang takot ako sa mga hindi ko alam noon. Takot ako na baka mali ang nangyari. Takot ako na baka may masira sa akin. At saka, may isa pang takot na mas malalim kaysa sa lahat. Ang takot na baka nagdulot ako ng problema sa sarili ko na hindi ko pa kayang harapin. Sa totoo lang, kahit nag-enjoy ako sa mga sandaling kasama ko si Rajiv, hindi ko maalis sa isip ko yung tanong na, paano kung mabuntis ako? Hindi ko alam kung saan ko uhugutin ang lakas para harapin kung sakali man, kaya pinilit ko na lang baliwalain sa umpisa. Pero syempre hindi nagtagal ay naramdaman ko na may pagbabago sa katawan ko. Nagkakaroon ako ng mga kakaibang sintomas. Parang pagod na pagod at inaantok ako palagi. Minsan parang umiikot ang sikmura ko. At may mga araw na parang hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin. Sa umpisa nga iniisip ko na baka stress lang o pagod ako sa trabaho. Isang araw nga ay nagdesisyon akong bumili ng pregnancy test sa pinakamalapit na butika. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang kaba ang naramdaman ko habang hawak ko ang isang stick na yon. Positive. Oo, tama. Buntis ako. At hindi ko alam kung anong unang mararamdaman ko kaya napaupo na lang ako sa sahig ng banyo ko. Nag-iisa ako nun sa apartment ko. Walang makausap na makakapagpayo sa pinagdadaanan ko. Yung utak ko ay parang walang tigil sa pag-iisip kung ano ang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng maraming tanong na walang sagot. Ano ang gagawin ko? Paano ang trabaho ko? Paano ang mga magulang ko? Ano ang sasabihin nila kapag nalaman nila? Hindi ko talaga alam kung kaya ko ang lahat ng iyon. Pero ano pa ba ang gagawin ko? Nandun na iyon. Kaya naisip ko na kailangan kong harapin ang sitwasyon ko. Kahit gaano man kahirap iyon, kailangan ko maging matatag para sa sarili ko at para sa bagong buhay na unti-unting nabubuo sa sinapupunan ko. Dahil doon ay nagdesisyon akong umuwi sa probinsya namin. Alam kong magagalit ang mga magulang ko. Alam kong hindi magiging madali ang pagtanggap nila. Pero gusto kong malaman nila ang totoo mula sa akin, hindi sa ibang tao. Kailangan kong harapin ang katotohanan sa sarili ko at tanggapin ang magiging consequences. Pagdating ko sa probinsya namin, ibang-ibang saya at lungkot na sabay na bumalot sa akin. Masaya ako na nakikita ko ulit ang mga tanawin ng lugar namin, yung mga puno, ang amoy ng sariwang hangin, at yung tahimik na kapaligiran na kakaiba sa Maynila. Pero hindi maalis ang lungkot dahil dala-dala ko ang bigat ng isang sitwasyon. Lumapit agad ako sa bahay namin
Hindi pa rin ako makapaniwala na uuwi ako na may dalang baby sa aking sinapupunan. Pagpasok ko, nakita ko ang mga magulang ko na abala sa mga gawaing bahay. Pansin kagad nila mga pagbabago sa akin. Yung pagod sa mukha ko. Yung hindi maitagong kaba. Sa mga unang araw, tahimik lang ang mga magulang ko. Nakikiramdam sa bawat kilos ko. Walang nagtanong ng direkta. At ako naman ay nag-iingat na hindi magpakita ng labis na emosyon. Gusto kong makita kung paano nila tatanggapin ang bagay na ito. Pero hindi maiwasan na sa isang pagkakataon, sumabog din ang mga tanong. Pero mas pinili kong magsabi ng totoo sa kanila. Hindi na ako nagtangka na ipagtanggol ang sarili ko. Alam kong kasalanan ko ito. Kaya ang tanging ginawa ko ay pakinggan sila at tanggapin ang kanilang mga sermon. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, napansin ko rin ang pag-aalala nila para sa akin. Kaya kahit medyo mahirap sa part nila bilang magulang ko, inalagaan nila ako at ipinangako na tutulungan nila kami na magiging apo nila. Sa mga gabing tahimik at tanging kuliglig lang ang maririnig mo sa labas, madalas kong inahawakan ng tiyan ko. Dinarama ang pagsipa ng anak ko na unti-unti nang lumalaki sa loob ko. Sa mga sandaling iyon, nadarama ko ang kakaibang responsibilidad na hindi ko inaasahan noon. Nagdesisyon na akong mag-resign na ng tuluyan sa trabaho ko sa Maynila para makapag-focus ako sa pagbubuntis at paghahanda sa magiging buhay ko bilang isang ina. Bagamat may kaba sa kinabukasan, alam kong tama ang naging desisyon ko. Pinilit kong maging matatag para sa sarili ko, pero hindi maiwasang malungkot minsan. Pinapangarap ko pa rin na magandang buhay para sa anak ko, isang buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. Mga buwan bago ang araw ng panganganak ko, sinasamahan ako ng nanay ko sa klinik para sa mga buntis na malapit sa amin para sa regular na check-up. Lahat ng sukat at timbang ng ipinagbubuntis ko ay maayos naman daw, sabi ng doktor. Habang napapalapit ang araw ng panganak ko, unti-unting nararamdaman ko ang takot. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Lalo na't wala akong partner na makasama. Kaya nasa akin lahat ng responsibilidad. Minsan naiisip ko kung nasa na ba si Rajiv, kung alam ba niya ang nangyari sa akin. Pero sinasabi ko na lang sa sarili ko na kailangan ko na lang mag-move on para sa baby ko. Ang mga magulang ko naman, kahit may mga sama ng loob nung una, sa huli ay silang sumuporta sa akin. Silang naging sandigan ko sa mga panahong ngayon. Araw-araw ay kasama ko sila. At kahit may mga pagkakataon na nag-aalala sila, pilit nilang pinapalakas ang loob ko. Dumating na nga ang araw ng panganak ko. Gabi iyon, tahimik ang paligid. Hindi ko maiwasang manginig sa kaba habang naghahanda papunta sa ospital. Dala-dala kong isang maliit na bag na gamit ni Carlo. Opo, Carlo ang ipinangalan ko sa baby ko. Isinunod ko sa pangalan ko na Carol. Sa ospital ay inasikaso ako ng mga nurse at doktor. Pinakiramdaman ko ang bawat paghihirap ng katawan ko habang lumalapit ang oras ng pagsilang. Parang walang katapusang sakit. Pero sa isip ko ay para iyon sa anak ko. Sa bawat hagulgol, sa bawat luha ng hirap, naisip ko ang mukha ni Carlo. Parang nagiging ilaw siya sa madilim kong daan. Magbibigay ng lakas at pag-asa sa akin. Nang dumating ang sandali na marinig ko ang iyak niya, parang napuno ang puso ko ng kaligayahan at ginhawa. Ang tunog ng paghinga niya ay parang musika na matagal ko nang hinihintay. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya at kabilib sa bagong buhay na ipinanganak ko. Pinilit kong tingnan ang kanyang mga mata at sa unang tingin pa lang, ramdam ko na ang sobrang laki ng pagmamahal ko sa kanya. Ang anak kong si Carlo ay naging ilaw at inspirasyon ko sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan at pagdadaanan ko pa. Mula noon ay nagbago ng tuluyan ang buhay ko.
Hindi na ako nag-iisa sa buhay at hindi na ako mag-iisa kailanman. May buhay na nakadepende sa akin, kaya bawat araw ay may bagong hamon at saya. Alam kong hindi madali ang pagiging isang single mother. Pero hindi ako nahirapan dahil na rin sa tulong ng mga magulang ko. Mahal na mahal nila ang unang apo nila. At para kay Carlo naman ay pipilitin ko maging matatag. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako pababayaan ng nasa itaas. Mag-iisang taon na ngayong 2025 si Carlo. Parang kailan lang. Daladala ko pa siya sa tiyan ko. Ngayon pa laging sinasalubong ako sa tuwing umuwi ako mula sa Maynila. Sa awa ng Diyos ay nakabalik na din ako sa dati kong trabaho bilang admin assistant sa isang opisina sa Makati. Medyo mahirap nung una, lalo na't sanay na akong kasama si Carlo araw-araw. Pero kailangan ko rin bumalik sa realidad. May buhay pa akong kailangang itaguyod, hindi lang para sa sarili ko, kundi para na rin sa kanya. Naiwan si Carlo sa probinsya namin kasama ang nanay at tatay ko. Sila nag-aalaga sa kanya habang nasa Maynila ako para magtrabaho. Pero hindi tulad ng dati na halos taunan akong umuwi. Ngayon ay sinisikap kong umuwi kada linggo, kahit pa masakit sa bulsa at katawan ng biyahe. Pero hindi bali na. Ayoko kasing lumaki si Carlo na hindi ako kilala o hindi ramdam ang presensya ko bilang nanay niya. Sa ngayon naman ay masaya na ako sa kung anong meron ako. Nakapagtataka nga na kung kailan nagkaanak na ako ng isa, saka maraming nagparamdam sa akin na manliligaw. Ganun ba talaga ang glow pag inspire ka? Lilinawin ko lang po, hindi po ako inspire sa lalaki. Inspire po ako sa anak ko. May mga pagkakataong nalulungkot ako lalo na kapag gabi at mag-isa lang ako sa inupahan kong kwarto. Pero sa tuwing naiisip ko si Carlo, parang nawawala lahat ng pagod ko. Siya na talaga ang mundo ko ngayon. Hindi ko man nakuha ang klase ng love story na pinapangarap ng iba. Nakuha ko naman ang isang anak na nagbibigay ng dahilan sa akin para lumaban sa araw-araw. Kung may papapasukin man akong lalaki sa buhay ko, sana tanggap niya na isa na akong ina. Hindi ako magpapanggap na dalaga pa. At higit sa lahat, dapat ay mahalin niya si Carlo katulad ng pagmamahal niya sa akin. Kasi kung hindi, kung darating man na kailangan akong mamili, walang kahit katiting na pagdadalawang isip. Ang pipiliin ko syempre ay ang anak ko. Hindi ako perpekto, Kuya Dax. Pero nangangako ako na gagawin ko ang lahat para mapalaki ko si Carlo na may respeto sa babae, may malasakit sa kapwa, at may paninindigan. Kasi sa totoo lang, Kuya Dax, hindi dahil sa anak ko siya ha. Baby pa lang siya pero halata na kagad ang karisma niya. Sinasabi nga ng mga kapitbahay namin sa probinsya, parang artista daw ang anak ko. Mistisuhin, matangos ang ilong, may mga malalalim na dimples, at may matamis na ngiti. Mana talaga siya sa ama niya. Kahit hindi ko na muling makita si Rajiv, at kahit masakit ang iniwan niyang alaala, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Binigyan niya ako ng isang anak na siyang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buhay ko. At iyon, Kuya Dax, ang totoo at buong kwento ko. Walang halong pantasya, walang pilit na happy ending, kundi isang bagong simula ng puno ng pag-asa. Hanggang dito na lang ang sulat ko. More power po sa channel ninyo at salamat sa pagbibigay ng boses sa mga kwentong tulad ng sa akin. Ako si Carol at ito ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo.
O ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat uli. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.